Mga kapatid, si Jesus ay unti-unti nang nagpapakita, nakikita na ng mga tao, at dahil sa revelasyon ni Juan Bautista na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ang mga tao naniniwala. Itong si Andres at si Pedro ay mga kumbagay mga tagasunod, mga disipulo ni Juan Bautista. At nang marinig nila na si Jesus ang kordero ng Diyos, siyempre na-excite sila kung kaya sila ay hinahanap nila ang Panginoon. At nang matagpuan nga nila, isinama ng Panginoon itong si Andres doon sa kanila. At may isa pang apostol na sumama sa kanya. Ang pagtawag ng Diyos ay nagmumula palagi sa Panginoon, hindi ito nagmumula sa atin. Diyos palagi ang tumatawag sapagkat meron siyang gustong ipakita sa atin. Tulad ng mga nabanggit na apostol and would-be apostles dito sa Ebanghelyo, sinabi yan ng Panginoon, halika, sumama ka sa akin. At bawat sumasama sa Kanya, yung nag-stay lang sila doon, wala naman sinasabi ang Ebanghelyo na ginawang himala si Jesus habang kasama ang mga apostol na ito, yung solong presensya ni Kristo ay nagiging daan upang higit nilang makilala ang Panginoon. They have to experience Christ's physical presence. Kunyari sa maghapon, pag-uwi nila, naiiba na ang kanilang mga pananaw. Tulad nga nitong si Andres, minsan ay inaya siya ng Panginoon at siya sumama naman. At pag-uwi niya, tinawag niya ang kanyang kapatid na si Simon Pedro, si Saint Peter, at sinabi niya na siya ang Mesiyas. Sabihin may nangyari sa maghapon na nakita at naranasan ni Andres kung sino talaga si Jesus. Mga kapatid, sa ating panahon, hindi natin kailangan ng physical presence ni Jesus sapagkat siya'y namatay na. Ang totoo, maranasan din natin ang presensya ng Diyos tanging sa panalangin na lamang. Kung tayo uupo ng tahimik, pupunta tayo at pagninilayin si Jesus na sumasa atin at nananahan sa ating kaluluwa. Doon ay meron din siyang mga revelasyon na ibibigay sa atin. At dahil dito, mababago rin ang ating mga pananaw, mga aaring ang ating paniniwala ukol kay Jesus. Mas madidiscover natin siya ng mas malalim kaysa dati. Kung kaya hindi nawawalan ng saysay ang buhay panalangin natin sa Panginoon. Tuwing tayo lalapit sa Kanya at mananahimik at kakausapin siya at makikinig sa Kanya sa kaibuturan ng ating kaluluwa, palaging merong sasabihin ng Diyos. Kuminsan hindi naman kasi natin ito nasakasanayan, dalang alam nating prayer ay yung vocal prayer. Tayo ang salita ng salita, tulad ng pagrorosaryo at pagdarasal pa ng iba't ibang mga dasalin. Mas mainam at mas malalim ang ipinapahayag na katotohanan ni Jesus ukol sa kanyang sarili at sa mga importanteng bagay na hindi tayo naliliwanagan. Ibig sabihin, bukang liwayway para sa atin ang pananalangin sapagkat si Jesus ay higit natin makikilala dito. Tulad nga ni Andres, nakilala niya si Jesus noon sa presensya nito physically, siguro sa mga ginagawa, sinasabit, inoobserba niya
ang Panginoon. At pagkatapos ng araw, nagkaroon siya ng conclusion, ito nga ang Mesiyas. Yung ibang mga apostol, ang paniniwala talaga nila ay si Jesus ay ang sinasabi pa ng lumang tipan ni Moises at ng mga propeta na siyang darating. Pero itong si Andres, ang kanyang experience ay siya na talaga ang Mesiyas. Kaya siya naguhumangos na pumunta sa kanyang kapatid at sinabi niyang natagpuan na namin ang Mesiyas. Halika, sumama ka rin. Mga kapatid, ganun talaga ang buhay natin sa pananampalataya. Kapag natagpuan na natin ang Mesiyas ng ating buhay, mag-aaya rin tayo ng ibang tao. Sasabihin natin, mai-excite tayo, halika, sumama ka, at makikita mo kung sino talaga itong si Jesus, itong taong ito. At ganyan mga kapatid, ang estilo ng Panginoon sa pagre-reveal niya sa akin, palagi niya na sinasabi, halika, sumama ka sa akin para makita mo kung sino ako. Sapagkat paano nga naman natin makikilala si Jesus kung hindi tayo magiging kasama niya. So it is only through prayers in our time that we will be able to recognize the presence of Jesus in our lives at magiging batayan na ito ng ating buhay sa araw-araw dahil doon ay marami siyang inire-reveal sa atin na mga katotohanan at maaaring makatulong sa ating mga kapasyahan sa araw-araw. Ipagpasalamat natin ang paanyayang ito ng mga apostol sapagkat sila'y unang mga naging saksi sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay.